how much you deserve. The weekend born, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for a song itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things look through. You're looking into my heart. God's morning, Ate Carmeline, Brother Arthur. Start tayo ng 6 a.m. Yan. Sa ngayon tayo muna ay makinig na awiting makalangit. God's morning, Brother Arthur. Carmeline, kasama na natin yan. Yan. Nasa Dominican Republic. Dominican Republic. Spain yun, ano? Part. Portuguese. Dominican. Dominican. It's all about you. All about you. Aras na? 59. 59. Plus 1 minute. Sa picture ni Casey. Paulo. Pwede rin. Ito ba tayo? Parang mas stable doon. Okay? Anong oras na? 6 na. 6, okay. Hindi makakonect doon. Sige po, start na po tayo. It's 6 a.m. So, isang mapagpalang umaga. Ngayon ay kasama na natin ang mag-asawa. Magkalayo, nasa Pilipinas at yung isa ay nasa Dominica. Si Brother Arthur at si Sister Carmeline. Ngayon po, ng umagang ito, tayo po ay muli dadako sa ating daily devotion. At tayo po ay tutungo dito sa talata na pinag-usapan ng ating Panginoong Jesucristo. At sa pamamagitan dito sa Luke 6 verse 38. At ito po ay pamagatan nating unpacking the good measure. No? A blueprint for blessing. No? At ito ay ating tunghayan. At ano nga ba ang ating aral na mapupulot sa talatang ito? At ano ang pangungusap ng ating Panginoon na patungkol sa aral na ito? Mula po dito sa talatang ito sa Luke 6:38, tayo po ay muli ay sasamahan at pangungunahan ng aking partner para sa pagbabasa at pananalangin. O pangunahan tayo sa pananalangin ng talatang ito. God's morning mga kapatid. Tayo po ay babasa sa Lucas 6 verse 38. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo, sapagkat ang panukat na ginamit ninyo sa iba ay siya ring gagamiting panukat sa inyo. Tayo po ay manalangin. O Lord, hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa panibagong umaga na pinagkaloob mo sa amin. Panginoon, maraming salamat sa proteksyon na ibibigay mo.
Panginoon, sa amin, lalo na at mayroong bagyong dito sa Pilipinas, Panginoon. Maraming salamat po sa patuloy na pagmamahal na pinagkakaloob mo sa bawat isa. At sa aming pag-aaralan ngayong araw na ito, Panginoon, nawa samahan kami ng iyong banal na Espiritu nang sa ganon ay amin itong lubusang maunawaan, mabuksan ang aming kaisipan at ang aming puso, Panginoon. At amin itong magamit sa iba. Nawa, Panginoon, samahan mo kami sa aming maghapon, sa aming mga makakausap, Panginoon, na maihayag ang iyong salita, Panginoon, na aming matututunan ngayong umaga. Maraming salamat, O Lord. At ang lahat po ng ito ay aming ipinapanalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. So, isang mapagpalang umaga muli sa ating lahat, no? At dito sa ating binasang talata mula sa Luke 6 verse 38, ano? Ito po ay sabi nga po ay napaka-popular din po, ano, na talata na lagi nating nakikita natin yan, no, sa mga billboards, no, at malimit na nagagamit din sa atin, no, na aral, no. At tandaan natin na si Luke, no, ay na siyang sumulat nito, no, ay isinulat pa po niya ito para sa mga Gentile Kristiyano, sabihin natin mga hindi Hudyo na naging Kristiyano, no. Ibig sabihin po ang ini-emphasize po niya dito na kung paano, no, ang pamamahagi ng good news, no. At ini-emphasize din niya dito na ito ay turo ng ating Panginoong Hesus, no, para sa lahat, no. Hindi lang sa mga Hudyo, o sabihin natin ay hindi lang tayo nagiging makapili, you know, ibig sabihin sa lahat ng tao, no, kung paano po niya ipinapahayag, no. At sa Luke 6 verse 20 up to 49, no, hindi na natin babasahin, ano, ay bigyan na lang natin ng konting summary, no. Makikita po natin na si Jesus ay nagturo sa isang patag na lugar, no, sabihin sa plain, no, kasi malimit na pagtuturo ng Panginoon Diyos ay sa mga bundok, no. Pero alam niyo, pinapakita rito na ang Panginoon Diyos ay nangangaral, no, sa anumang bahagi, saan man kasulok-sulukan, maging patag man ito o saan man lugar, no. At dito ho ipinapakita ng aral na ito na ang turo o pangangaral ng ating Panginoong Hesus ay saan mang dako, kanino mang tao, ano man ang kalalagyan, katatayuan, ang salita ng Panginoong Diyos ay para sa lahat, no. Ito po ay isang napakalaking bagay na ginawa ng ating Panginoon Diyos. There's no requirements at all, parang ganon, no. Actually, ang pinaka-requirements niyan ay pananampalataya. Manampalataya tayo sa Kanya. At dito sa ating binasang talata, basahin ko ulit doon sa Amplified Version. Ang sabi niya doon, give and it will be given to you. They will pour into your lap a good measures, pressed down, shaken together, and running over, with no space left for more. For more with the standard of measurement you will use. Ibig sabihin, when you do good to others, it will be measured to you in return. Dito po, sa talatang ito yung ating pagmumulan kung paano natin himayin ang message na ito para sa atin. Ang principle na sinabi dito from the very start, sabi niya, give and receive, no, bigay at tanggap, no. Hindi transactional ito, no. Kasi minsan ang naisip natin ay kailangan mo munang magbigay sa Lord bago ka pagpalain. Hindi po ganoon ang ibig sabihin nito. Hindi ibig sabihin na transactional, kundi spiritual principle na nag-establish ng ating Panginoon Diyos. Kapag generous tayo sa iba, no, pero sabihin na natin, no, pera, oras, pagmamahal, grace, yan po ay
bahagi ng talatang ito. Hindi lang yung good deed, no, kundi act of worship na nagre-reflect ng puso ng ating Panginoon Diyos. Yung parang nagiging natural, no, sa atin yung pagbibigay. Oras, kasama dyan ng pera, oras, pagmamahal, no, at grasya, no, na malimit, hindi yan nakikita ng kapwa. Malimit na hindi napapansin. Pero ganun pa man, ito ang sinasabi sa atin dito ng ating Panginoon Diyos. Sabi nga, give and it receive. Doon sa sumunod na talata, sabi nga, it will be given to you. Hindi ito literal na kapalit. Kaya nga sabi ko kanina, hindi ito nakikita. Minsan hindi natin kagad ito nakikita. Kaya nga, yung mga tunay na nanampalataya, hindi nakatuon doon sa kapalit ng gagawin sa'yo ng kapwa mo. Ibig sabihin, pag ang kapwa mo, binigyan ka ng respeto, sa tingin mo, re-respeto ka rin. Kaya nga minsan, sa isip ng isang Kristiyano, minsan, ay, hindi ko ito re-respeto, hindi naman kasi ka respeto. Hindi po ganun yun. Naho, hindi ito literal na kapalit. O sabihin natin, hindi literal na kapalit agad. Bakit? Kasi may time na darating yon. Pero God promises that He will provide what we need in His perfect timing. Kaya nga, nagagawa nating irespeto ang isang tao, hindi dahil sa dapat tayo niyang irespetuhin. Kundi ibibigay natin ang respeto sa Kanya dahil ipinrovide ito ng ating Panginoon Diyos. Kaya nga sabi doon sa Philippians 4 verse 19, di ba? At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya nga, you cannot give what you don't have. Pero kung nasa iyo ang Panginoon Diyos, magiging sapat ito. Minsan, sa buhay ng isang tao, o sa buhay ng mag-asawa, pagkakaibigan, di ba? Darating ka sa punto na wala kang pera. Darating sa punto na wala kang kakayahan. At nandun yung pagdamay mo. Tama? Nandun yung pag ikaw ay lugbok na lugmok, wala kang makausap, merong darating ipadadala sa iyo, Panginoon. Nandyan yung asawa mo, nandyan yung kaibigan mo, nandyan yung mga taong pinadala sa iyo ng Panginoon. Yung mga tao talaga ipapadala sa iyo, Panginoon. Na minsan nami-miscalculate natin, misconception, nagkakaroon tayo ng misconception doon sa mga bagay na yun. Kasi hindi natin nakikita, nga, no? Ito palang mga taong ito palang mga ito ay biyaya ng Diyos sa buhay ko. Na through thick and thin, sabi nga, di ba, ay makakasama ko. Na minsan, hindi natin nakikita. Dahil minsan ang gusto natin makita is yung masayang buhay, happy-happy, no? Hindi ganun ang buhay. Yes, masarap, minsan, mag-good time kayo, whatsoever, ano? Pero, thing is, daily pa siya. Marami ngayon sa kaibigan mo, kung titignan mo, they are there because of good time. Pero when bad times, you cannot see them. Minsan, anymore pa. You cannot see them anymore. Wala na eh. No? And, masakit isipin kung doon ka nakatingin sa mga ibabalik ng mga taong ito. At ito yung aral ng Diyos na sinasabi na it will be given to you. Minsan, di ba, nagiging tanong, Lord, yun pa ang kapalit? Nung panahon na siya ay namumroblema, tatawag sa iyo ng alas 12, alauna. Tapos ngayon parang hindi ka na niya kilala. Pero alam nyo, ang Diyos, ano man ang ginawa mo sa kapwa mo, at alam mo na yan igaling sa Panginoon Diyos, hindi ka manghihinayang, hindi ka magtatampo, hindi ka malulungkot, kasi alam mo galing sa Panginoon Diyos. Dahil ang tunay na pagbibigay ay galing sa pusong nagmamahal kay God.
At dahil minamahal mo ang Panginoon Diyos, minamahal mo din ang kapwa mo. Hindi ito tungkol sa work-based approach. No? O yung parang sinasabi nating transaction. Yung transaction-based. No? Pagka ginawa ka na mabuti, gagawa mo rin siya na mabuti. Diba? Kundi, pinatutungkulan po nito yung transformation na nangyayari sa buhay natin. Bakit mo nga ba nagagawa yun? Kapag tayo po, yung sinasabi nga natin, ay na-born again o ipinanganak muli. Kaya nga po yung pagiging born again, it's not a religion. Yes, true. In fact, talagang religion siya. Pero hindi po yun ibig sabihin na born again ka. O born again ka na, born again na ako. No? Ibig sabihin, born again is binabagong buhay ng Diyos. Nabago yung buhay natin. It's about transformation. Kaya nga yung pagdami ng member ng church, it's not about dumami kayo in numbers. It's about people o yung number of peoples na nabago ang buhay. Nabago ang pananaw. Ibig sabihin, nanumbalik sa Diyos. Yan po yung tunay na sinasabi na born again. At ito rin yung kung paano tayo minimeasure ng ating Panginoon Diyos. Kaya nga sabi doon sa sunod na talata, good measure. No? Ano nga ba ibig sabihin ng good measure? From the word itself, no? Doon sa sumunod na talata, sabi niya doon, pressed down, shaken together. Yun po yung good measure eh. No? Yung pressed down, no? Yung talagang nababaon ka o talagang nakikita mo, no? Yung parehas kayo na siya shake, no? Sa panahon ng ating Panginoong Hesus, kapag bumili ka ng grain o yung sinasabi nating Jewish culture, no? Yung mga Hudyo o yung pag ikaw bumili ng bigas, trigo, no? Pag sila po ay hindi po katulad sa Pilipinas, no? May daya, no? Kala mo laki ng lata. Yung pala, ang nakapatong doon ay ang kapal, no? Bawal lata ay parang ganito kalaki. Wala tayong may sambawa, ganito kalaki yung lata, no? Pero yung nakapatong nandito kalahati. No, kalahati. Tapos punong-puno yan, awas pa. Pero kung susumahin mo, mas kulang pa. Hindi po ganoon sa Jewish culture. Ayon po sa mga research, no. Hindi po ganoon. No, sa Jewish culture iba, kapag bumili ka daw ng grain, doon din para man ako nakapunta ng Israel, pero may kasama tayo na dito kay si Sister Maria, ano, asawa ni Brother Ian, nasa Israel ngayon, no. At itong mag-asawa si Ate Carmeline at si Brother Arthur yan, matagal-tagal din silang namalagi sa Israel. No? I don't know, I cannot confirm. Base lang ito sa research, no. Sabi doon sa Jewish culture, no, pag ikaw daw bumili ng trigo, yung bigas, no, ang ibibigay ng seller, no, na sukat ay puno talaga, tapos siksik. No, ibig sabihin, walang hangin o walang daya. Ganon din si God. Sobrang generous. Pag siya ay nagbigay, ganon siya. Kaya nga, doon sa sunod na talata, sabi doon, running over. Hindi lang sapat, kundi sobra pa. Halimbawa, kapag nagbigay ka ng 1 cup, ang ibabalik sa'yo is 5 cups. Yan, malimit nating naririnig di ba? Pero totoo po yun. God's blessings are beyond our calculations. Kaya nga kumisan, ang nagkakaroon ng misconception, no, sa mga Kristiyano, nagbigay ako ng ganito, bakit Lord hindi mo pa binibigay yung tubo nito? Tama ba? That is misconception. Kasi ang gusto baguhin una ng Panginoon, kaya nabanggit natin, you must be born again. Ibig sabihin, nabago ka. Nabago yung pananaw mo. Ang unang binabago at hindi natin nakikita na, biruin mo, dati hindi ka nagbibigay, ngayon nagbigay ka na. Pero, naranasan mo, Lord, ba't ang tagal? So, binabago ka ng Panginoon Diyos, tinuturuan ka maghintay. And that is all about opportunity. Opportunity na makasaksihan mo yung Panginoon. No, kahit na minsan hindi mo maintindihan, kahit minsan naiinip ka, pero that is opportunity para maintindihan mo siya, maranasan mo siya. Opportunity na makilala mo siya. Makilala mo ang ating Panginoon Diyos. Kaya nga po, yan po yung sinasabi ng Panginoon. Kapag nagbigay tayo ng 1 cup, babalik sa iyo ng 5 cups. Then that's God's blessing. No, beyond our calculation. Minsan hindi natin siya talagang makwenta o masukat, no. Kaya nga po
Yan po yung standard, sabi doon ng Panginoon doon sa sunod na talata, no? Standard of measurement, no? Kung paano tayo susukatin, no? Yan po yung ginagamit na sukatan sa atin. Sabi nga, kung ano yung panukat na ginamit mo, yun din yung panukat na gagawin sa'yo. Kaya kung ikaw ay nainip, no, yun din ang susukat na gagawin sa'yo. Kung ikaw naman ay natuto, tinanap mo siya, lalo mo siyang hinanap, Lord, bakit hindi ko makita yung pagpapala sa buhay ko? Hanapin nga kita. Magbasa nga ako ng Biblia. Ay, ganito pala. Doon mo siya maunawaan. That is the measurement na expecting ng God. Kaya ako minsan, may mga bagay sa buhay natin, na yung mga panalangin natin, hindi natin maintindihan, hindi natin maunawaan. Seek God. Makikita natin yung tamang sukat. Pero kung ang panukat natin, Lord, ang tagal naman. Lord, nainip na ako. Lord, hindi na ako magbo-born again. Doon na lang ulit ako sa dati ko. Yan din ang sukat na gagamitin sa ng Panginoon Diyos. Kung selfish ang panunukat natin, o yung pagtulong natin, o makasarili, yung ating pagtulong, no, halimbawa, ayoko na magbigay, baka wala na akong matira. Minsan ganun ang konsepto natin. Ganun din ang babalik sa atin. Dahil ang tinitingnan ng Panginoon Diyos yung pusong tapat. Minsan, kahit meron ka naman kayang ibigay, Lord, hindi mo naman kailangan to. Minsan nakakalungkot po yan. Kaya ako minsan sa churches, no, yung sa church lagi po na ipapangaral yan. No? Pero the concept itself is not about kung paano natin at yung it's obligatory. Hindi, kailangan maintindihan natin yung konsepto ng pagbibigay. Hindi para pilitin ka o para mapilitan ka. Hindi para gano'n. Kundi para maintindihan mo ano yung sukat na ginagawa ng Panginoon Diyos sa puso natin at sa pangunawa natin. Kaya nga, kapag generous o joyful tayo, no, sa pagbibigay, no? Sabi nga, di ba, isang verse natin dyan, no, sa 2 Corinthians 9:7, sabi doon, ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Yun. Kaya nga, ang gusto ng Panginoon Diyos ay yung tamang sukat. Ano yun? Yung may kagalakan tayo. Sabi nga, tithes, that is the standard, no, na sinasabi. And that is, yan yung binigay sa mga Hudyo na ating Panginoon. At kung gagawin natin, kung yun ang pagpapasya ng puso mo, gawin mo. At kung ano man yung kulang at lampas, ibig sabihin nun, yun po ay offering. Pero kung yan ay ibinibigay mo na parang obligatory, parang sabi mo, Lord, balik mo sa akin to 100 folds, no? Medyo may mali. Dahil yung puso natin ay kinakailangan mo ng itama. At ang Diyos kasi, alam niya yung sukat, alam niya yung intensyon, alam niya yung motibo ng bawat pagbibigay. Kaya nga minsan, nakikita natin na parang, bakit gano'n? Ba't hindi ko makita? Nakikita natin na hindi natin makita yung ating ginagawa. Why? Because you base on what you do. Hindi you base on what He do. O, i-rephrase natin. You base on what you do, not you base on what God's do to you. Kaya nga po, yan din ang gagamitin ng Diyos sa bawat blessing na ating natatanggap. Hindi pera lang. Pwedeng spiritual blessing yan. Yung magkaroon ka ng kapayapaan at kagalakan. Kahit na hindi mo parang napaka-imposible ng mga pangyayari sa buhay mo. Para bang tagal-tagal mo nang walang project, o kaya wala kang trabaho, o kaya ganito, nag-aantay. No. Pero
binibigyan ka ng Panginoong Diyos ng spiritual blessing, yung kapayapaan, yung joy, o maaring relational healing, o divine peace, o divine favor sa iyo ng Panginoon. There's a lot of form na pwedeng gamitin sa iyo ng Panginoon. Minsan mas maganda pa nga yung ganun. Di ba? Kasi pagka yung marami kang pera, marami kang nasa iyo mga possession, pansinin niyo yung mga taong ganun. No? Mayayabang sila. Diba? Para bang kaya nilang bilhin lahat, pati tao, o pagkatao na isang tao. Eh, may nakakalungkot yan. No? Even kahit sa amin po bilang isang contractor. Pag kami sa may lalapit sa amin, hihingi ng payo. Ano? Dahil minsan yung ibang hihingi ng payo, mapera eh. No? Parang akala nila, kaya na nilang bilhin lahat. Kahit na minsan yung payo, no? Kahit napapayuan mo sila ng tama, lagi silang doon sa kung ano ang makatitipid. Parang ganon. Minsan nakakalungkot kasi minsan dulot ng kapahamakan. Kasi kahit anong paliwanag mo sa mga tao mo, minsan nandun sila sa compromise. Kaya nga minsan, mangyayari niyan, lalapit ulit sa'yo, yun na, remedy na ang gagawin mo. Magbabaklas ka, tatanggal ka. So, ganun ang nangyayari. Because of minsan katigasan ng ulo. Because iniisip nila, mas superior ako eh. May pera ako eh. Ako naman ang gagastos. Laging ganun. Kaya mga kapatid, hindi ganun ang blessing ng Lord. At hindi dapat ganun ang gawin nating panukat. Iwasan po natin yung pag-iisip yung parang yung pagbibigay na yung tinatawag kung pamilyar po kayo doon sa quid pro quo. Quid pro quo. Ibig sabihin po no, something for something. No? Hindi tayo dapat nagbibigay. O sige, explain po natin yan. Hindi po tayo dapat nagbibigay para bayaran si God o para makuha ang kanyang blessing. Nagbibigay tayo dahil mahal natin siya. At gusto nating maging blessing sa iba. Bakit ito? Bakit ito blueprint for blessing? Nandyan po yung tandaan niyo po yung principle of sowing and reaping. Sige, tingnan natin yun. Yun sa Galatians 6 verse 7. Huwag ninyong akalaing madadaya ninyo ang Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Yan po yun. Yun yung principle of sowing and reaping. Kung ano yung tinanim natin, yun din. Minsan kasi ang iniisip lagi dyan pera eh, di ba? Tanim ka ng pera, kakaroon ka ng pera. Kaya ang iba gagawin, sige, tanim ka lang ng tanim ng pera. Pero ba't hindi natubo? Mali po yun. No? Ang ginagawa kasi ng Panginoon, lagi nating isipin, ng Diyos, hindi siya nakatingin sa material. Ano ang apple of His eye? You. Tayo. We are the apple of His eye. Ang tinitingnan niya sa atin yung puso natin. Yung attitude natin. Kasi ang gusto ng Panginoon, makarating tayo doon sa destination natin. Misa kasi ang destination natin, pag nagkaroon na tayo ng pera, masaya na lahat. Kaya nga, di ba, yung Laodicea, akala nila, Kristiyano pa sila. Yung pala, hindi na. Hindi na sila mainit, hindi na rin sila malamig. Ibig sabihin, nawala na sila nawala na sila doon sa church. Wherein, ang kukunin ng church, makikita natin sa Book of Revelation, ang kukunin na tao ay hindi individual. It's a church. Meaning, it's a believers. Kaya nga po, ang pagiging generosity natin ay parang pagtatanim. Kapag nagtatanim ka ng kabutihan, hindi mo control ang ani. Pero God guarantees our harvest. Kaya nga diba, iba ang nagtatanim, iba ang nagdidilig, pero ang umaani, ang Diyos.
Kaya nga heart check natin. Suriin natin yung puso natin. Tayo ba ay nakasisiguro sa puso natin na tayo ay o kasama natin ang Diyos? O si Kristo nag-ahari sa puso natin at isip natin? Ang pagbibigay dapat ay galing sa pagmamahal kay God. Hindi para manguha ng blessings. No? Isa kasi ang principle ng isang tao. Kunin ko yan. Akin yan. Blessing ko yan. Dapat para sa akin yan. Tandaan po natin si God ang source. Hindi ang tao. James 1 verse 17. Ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan. Hindi siya nagbabago o nagpapakita ng bahagyamang pagbabago. Amen. He will never change. Siya ang source ng lahat ng ito. Kaya nga, kung pinangako sa iyo ng Panginoon na pagpapalay ka niya. Kaya yung generosity, kaya yung pagpapalang niya, no? Is equal yan sa pag-worship natin. Kaya tayo nakapagpuri sa Panginoon because of generosity na ating Panginoon Diyos. Kaya pinupuri natin siya. Ibig sabihin ng generosity sa atin, no? Hindi siya nagkulang sa buhay natin. Ano ba yung mga basic needs ng tao? Di ba? Kung ikaw ay may nakakain, kung ikaw ay may naiinom, kung ikaw ay may tahanan, kung ikaw ay may damit. You're blessed. Pero, paano ba dinadaya ni Satanas na para hindi natin makitang blessed tayo? No? Yan yung, ay mas maganda yung damit ni ganito. Ay mas maganda yung bahay ni ganito. Ay mas maganda yung kinakain. O mas masarap yung kinakain ni ganito. Ano yun? He will disalign your focus. Kapag ang focus mo, tumingin ka na sa iba, hindi na sa Kanya o sa Panginoon Diyos, nawawala na sa atin yung generosity and worship, yung tunay na pagsamba. Hindi lahat about money, kundi attitude ng puso na nagtitiwala sa ating Panginoon Diyos as our provider. Kaya nga diba sabi sa atin ng Matthew 6 verse 33, ang ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Okay. No. Ang pagiging sabihin natin ay kingdom-minded, no, ang susi. Hindi pera o pagkain ang priority. No. Sabi nga kung ang kingdom ang ating iniisip o yung kingdom ng Panginoon Diyos, no, ay sabi nga ay kapag inuna natin ang Diyos, automatic na ibibigay niya ang needs na ito. Kaya nga, hindi ibig na sabihin din ito na ito ay parang transaction. Kundi ito po ay bilang tanda ng kanyang pagmamahal. Kapag ang puso natin ay nakakabit sa ating Panginoon Diyos, kahit anong kulang sa bulsa mo, may kapayapaan ka. Ang tunay na pagtitiwala ay hindi nakikita sa bank account, kundi sa kakayahan nating humingi. Nasabi nga ay na mayroong pagtitiwala na alam natin na ang Diyos ang siyang magpuprovide, na ang Diyos ay hindi kailanman, sabi nga, tayo pababayaan. Ibig sabihin, siya yung Diyos na siya nagmamahal sa atin. Kaya nga iba yung mathematics ng Panginoon Diyos eh. God's math, kakaiba po yan. Sa kingdom ni God, 1 plus 1 equals 100. Diba? Sa atin, 1 plus 1 equals 2, diba? Sa kingdom ni God, diba? 1 plus 1 equals 100. Kapag ibinigay mo ng tama yung puso mo, o naging pagpapala ito sa iba, kaya 1 plus 1 eh. Yung pagpapala mo, ibinahagi mo sa iba,
equals 100 po yun. Ito yung tinatawag na scarcity mindset versus sa faith mindset. Ano po yung scarcity mindset? Yung takot. Yung scarcity means takot magkulang. Pag ikaw ay nandun sa scarcity, bawa takot kang magkulang, takot kang pabayaan, lahat ng takot. Scarcity ang tawag dyan. Scarcity mindset. Kaya makikita mo sa isang tao, bawa pag nakikita mo siya, di ba, pagka nag-encourage ka, ini-encourage mo siya, then tinatanggal mo sa kanya yung scarcity. Ipinapakita mo sa kanya yung faith mindset. Magtiwala ka sa Panginoon. Bawa may sakit yung isang tao, no? Ibigay mo sa kanya yung faith. Kasi that is the bottom line. Laging pagka nagkakaroon tayo ng kausap, makikita natin may pagdududa siya, nandun yung scarcity. Kaya kailangan mawala sa kanya yun. Kasi 1 + 1 = 100. Hanggat hindi niya natututunan magpatiwala sa Panginoon, kahit anong panalangin mo sa taong yan, hindi yan gagaling. Kahit anong panalangin mo sa pagpapala ng taong yan, hindi niya makakamit yan. Why? Kasi nandun yung scarcity mindset. Ang kailangan kasi mabago dyan is yung faith. Pastor, bakit gano'n? Di ba doon sa passage, merong apat na mananampalataya, no? Mananampalataya na merong isang lumpo, ginawa nila, binutas nila yung bubong para lang idala sa Panginoon. Yes. Maaaring yung taong yun, by the time na dinadala siya, walang pananampalataya. Pero dahil porsigido, yung apat na yun, dahil may pananampalataya sila sa Panginoon Jesucristo, binutas nila yung bubong at nung pagbaba doon, ibinaba sa ating Panginoon Jesucristo. Kahit na dahil doon sa pananampalataya ng apat, na nailapit nila sa Panginoon. Ako pa yung punto. Once na nailapit mo ang isang tao sa Panginoon Diyos, it equals 100. Yan po yung God's math. Kaya nga, kung tayo ay hindi magdududa, no? Halimbawa, may mga tao sa ating paligid na ito, magsusugal, magwiwiting, no? Ilapit mo sa Panginoon. Meron din namang mga Kristiyano na kahit na Kristiyano na sila, tumataya pa rin sa wedding, tumataya pa rin sa ano. Ibig sabihin, hindi pa yun ang totoong relasyon nila sa Diyos. Scarcity mindset pa rin yun. Kaya nga, may mga Kristiyano pa rin, kahit sabihin mo born again, yung tinatawag na scarcity mindset. Wala pa yung pananampalataya mindset. Yung nananalig sa swerte. Tataya ako para baka ako'y swertihin. Scarcity mindset po yan. Tandaan natin, pag ikaw yung nanampalataya sa Panginoon, hindi ka na niya pagkukulangin. Yung swerte mindset, hindi po yun. Dapat bless mindset. Sabi nga sa atin ng Luke verse 12, tingnan natin yan, no? Luke 12 verse 16-21. 16 hanggang 21. 16. Pagkatapos isinalaysay ni Jesus ang isang talinhaga, isang mayaman ang umani ng sagana sa kanyang bukirin. 17. Kaya't nasabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko ngayon? Wala na akong paglagyan ng aking ani. 18. Alam ko na, ipagigiba ko ang aking mga kamalig at magpapatayo ako ng mas malaki. Doon ko ilalagay ang ani at iba't ibang ari-arian. 19. Pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, marami na akong naipon para sa mahabang panahon, kaya't magpapahinga ka na lamang, kumain, uminom at magpasarap sa buhay. 20. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabi rin ito ay babawiin ko na ang iyong buhay. Kanino ngayon mapapunta ang nilaan mo para sa iyong sarili? 21. Ganyan ang sasapitin ng sino mang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Amen. Grabe yun, ano? Ipon ka ng ipon. No, parang ganito, no? Diba yung baka yung iba kasi hindi kilala si Kobe Bryant. No? Sabihin na lang natin, ikaw na yung pinakamagaling magnegosyo, pinaka-successful na atleta, billion dolyar ang iyong kinikita. No? All of a sudden, binawian ka ng buhay. Ha? Diba? Secured ka na. Dapat
Secured ka na, everything. Pero mo, dahil sa sobrang security mo, bili ka ng helicopter, may sarili kang piloto. Pero hindi mo hawak yung panahon eh. Pwedeng mag-crash yung aeroplano mo o yung sinasakyan mo. Pwede kang, sabihin natin, pwede kang mamatay. No? Na akala mo, sa pag-iipon mo ng buhos, ng pag-iipon mo, ay secured ka na at ang pamilya mo. Problem is ito. No? Yung inaipon mo, si kumpare pa lang. Si kumpare pa lang makikinabang. Bakit? Kasi nung namatay ka, inasawa ni kumpare mo, yung asawa mo. Yung sabihin, lahat ng pinaghirapan mo, iba yung nakinabang. So, that is only an analogy. Na kung tayo, minsan ay nagiging sakim sa mga bagay na akala natin, tandaan natin, we cannot tell. Ito yung pagiging makasarili dahil sa takot. Akin to. Kailangan ko to. Hindi ako pwedeng magbigay. Ang focus ay accumulation, hindi sa sharing. Kaya nga, sabi nga ng Panginoon, we are blessed to be a blessing. Genesis 12 verse 23. Pinagpala tayo ng Panginoon Diyos para maging pagpapala sa iba. And true itself, di ba? Pag namatay ka, magiging pagpapala rin yun sa iba. Kaya nga po, ang hoarding o yung tawag nating spiritual bankruptcy, yun po ang iwasan man natin. Yung dapat meron kang kapayapaan. Nakunin ka man ng Panginoon Diyos, alam mo na meron kang kapayapaan. Na alam mo na doon ka pupunta sa langit. Ang mabigat nun, dahil naging busy ka sa pagtatrabaho mo, wala kang time kay God, parang tuwing birthday mo lang ikaw nananalangin. What if hindi ka na makapag-birthday, hindi ka na makapag-tawag sa kay Lord? No, ang dami mong ginawang kasalanan, no? Hindi ka nakapag-repent. No, paano 'yon? Sabi nga, repentance is not hindi mo kailangan pumunta sa isang tao. You need to ask Him directly, even up to now. Lord, patawarin mo ako sa aking kasalanan. Nagsisisi po ako doon. Siyempre, identify mo muna. Ano yung mga kasalanan? Paano ka babaguhin ng Diyos? Kasi without, hiningi mo lang yung tawad sa Panginoon Diyos, pero wala kang planong baguhin ito, there's no transformation at all. Hindi po yun yung gusto ng Diyos. And that is God's man. Kaya nga po, ang hoarding o yung spiritual bankruptcy ay nagpapakita ng lack of trust kay God. Sa kanyang mata, sabi nga, para tayong isang mga foolish, mga hangal. Sabi niya doon, di ba? Mas pinahalaga ng material kaysa sa spiritual. Tandaan po natin, blessings are multiplied. Kaya pong padamihin ng Panginoon Diyos yan. Kapag binigay natin ang 5 talents natin, babalikan ng Panginoon Diyos. Times 10, times 100. Diba? Sabi nga sa atin, ng Matthew 25 verse 20-21. Lumapit ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at sinabi, Panginoon, ito po ang 50 salaping ginto na iniwan ninyo sa akin. Heto naman po ang 5,000 salaping ginto na tinubo nito. 21. Sinabi sa kanya, Tapat ka at mabuting lingkod. Halika at makihati ka sa aking kagalakan. Maging tapat ka at sa kaunting halaga, kaya gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga. Amen. Sabi nga, di ba? Yan yun. Kapag tayo ay napagkakatiwalaan sa maliit, napagkakatiwalaan tayo ng Panginoon sa malaki. No? Yan po ang biyaya ng Diyos. Kaya, maging mabuting katiwala tayo. Bilang mga Kristiyano, tayo po ay patuloy. Paano nga ba? Ano nga ba yung talents na binigay sa akin? Kung tayo binigyan ng Panginoon Diyos ng talent sa pagninegosyo, kung tayo binigyan ng Panginoon Diyos sa talent sa mga bagay na ito, gamitin natin ito. No? Paano pa tayo lalago? For example, marunong ka mag-preach, turuan mo sila mag-preach. Marunong ka ng mga bagay na ito, gawain sa construction, turuan mo sila. At ipakita mo si Kristo sa kanila. Yan ang pinakamahalaga.
Sa lahat ng gagawin natin. For example, sa iyong anak. Di ba? Kailan kayo huling nag-sharing about God ng anak mo? Kailan kayo huling nag-sharing ng Biblia sa loob ng tahanan? That's sharing a blessing. Bakit? Isa lang yung verse bawat araw ng natutunan mo at naibahagi mo sa iba. That's it. Nagiging mabuting katiwala ka. Natutunan mo ito, binahagi mo sa 5 tao, at itong mga taong ito, binahagi rin sa iba. Di ba? Napakasaya. At iwasan din po natin na yung mentality na magbibigay ka para makakuha ka. Di ba? Kasi although yun yung principle yun yung sinasabi dito sa talata, pero hindi po yun yung ibig sabihin nito. Huwag maging vending machine Christian. Alam niyo po yan? Vending machine Christian. Ang vending machine Christian ay isang termino na ginagamit para ilarawan ang isang taong mananampalataya na parang Diyos. Yung parang ang tingin nila sa Diyos ay isang makina na sabi nga ay basta pag naghulog ka, no, naghulog ka lang ng barya, no? Ay ibig sabihin ng pag ikaw ay naghulog ng barya, yung gawaing mabuti, nagdarasal, pupunta sa simbahan, ay may automatic ang premyo na, no? Na makukuha, yung pagpapala, kasaganaan, solusyon at problema. No? Wag po tayong ganon. Kundi magbigay tayo dahil alam mong mahal ka ni God. Hindi para i-manipulate siya. Kasi minsan, di ba, Lord nag-pray na ako, Lord, naging pagpapala ako sa iba. Paano naman yung pinagpipray ko sa iyo? Di ba, minsan parang hino-hostage natin si Lord. Gagawin ko to, Lord, gawin mo ito sa akin, ha? Meron mga ganong Kristiyano. Hindi dapat maging legalistic ang pagbibigay. Hindi tayo nagbibigay dahil kailangan natin, kundi dahil gusto natin. Gusto nating sumunod sa Kanya o sa ating Panginoon Diyos. Ang puso ay mahalaga, hindi lang ang halaga. Ulitin ko, ang puso ay mahalaga, hindi lang ang halaga. It means your heart is important, not the price of it. Hindi natin kayang bilhin. Di ba? Ngayon kasi yung mga mayayaman, di ba? Iniisip nila kaya na nilang bilhin lahat kahit ang pagkatao ng tao. Di ba? Ipinakita rito sa atin kung gaano nakasama ang bawat tao. Senador, congressman, contractor, lahat yan may mga titulo, lahat yan professional. Pero nilason sila at nilamon sila ng kasakiman. Tandaan po natin, ang Diyos ay hindi automated dispenser ng blessing. Hindi po siya automated dispenser ng blessing. Siya ay isang persona. Siya po ay may damdamin, kalooban at layunin. Alam niya kung tama ang intention mo. Ang Diyos ay tumitingin sa puso, hindi sa gawi. Mas mahalaga ang motibo kaysa sa ritual. No? Minsan nakala natin, nagiging ritualismo tayo. Okay na yun. Hindi. Mas maganda po. Mas alam ng Panginoon Diyos ang motibo sa lahat ng yan. Paano ito gawin? Start small step. Huwag mo kaagad isipin yung hindi mo kaabot. Sabi nga, seek first the low-lying fruits. Huwag mo munang abutin yung mga bagay na hindi mo kayang abutin. Kahit simple lang pagtulong sa kapwa mo. At yung pag-share ng encouragement. Ano na isang simple? Yung pag-share natin yung pag-share natin ng gospel na ito. Simple lang yun, di ba? Pipindutin mo lang share. Yeah, share mo doon sa mga kaibigan mo. Mapakinggan mo to. May matututunan ka dito. That's small. Small things.
Minsan kasi natatakot kayong i-share eh. Bakit? Baka sabihin ng mga kaibigan kong ganito, corny na ako, ganito, ganyan, nabago na ako, di ba? Kaya yun makikita natin eh. No? Minsan, ang tingin nila sa pagiging born again, corny. Yung pagiging spiritual. Tandaan po natin, ang Diyos may damdamin din. Kung paano mo siya sinukat sa paraan, kung paano mo siya ibinahagi, ganun din ang sukatan na gagawin sa iyo ng Panginoon Diyos sa uling araw. Kaya if you cannot start in small things, don't expect na may mas mabuti kang magagawa. Again, ano pa? Pray before giving. Bago mo gawin, pag-pray mo muna. Halimbawa, may share mo itong ating God's Morning. No? Pag-pray mo muna, Lord, tama po ba ang gagawin ko? Kung may mali sa buhay ko, Panginoon, itama mo. Baguhin mo ako, Panginoon. Pag maging magbabago rin sa kapwa. Your will be done. Katlo, at ikaw ulit. Trust in God's timing. Tiwala tayo sa bawat timing ni Lord. Hindi yung timing natin. Bago mag-expect agad ng ROI, yung return of investment. No? Kasi minsan nagiging negosyo. No? Kahit nga sa church eh, di ba? Nagiging negosyo minsan. No? Na parang akala nila ikaw yung talagang nagpapala. Ha? Pero yung pala, parang ROI lang. Return of investment lang din pala ito. Pero ikaw yung bidang-bida. Di ba? Hindi ganon. Dapat siya lang ang bida. Ang Lord. Kaya pag naglilingkod tayo sa ating Panginoon Diyos, dapat siya ang bida. Siya dapat ang nakikita. Ang Diyos. Hindi ikaw. Tandaan natin, si God ang magdi-decide kung paano at kailan ito babalik. Yung lahat ng effort natin, maliit man yan o malaki, ano man ang sukat niyan, si Lord ang magbabalik ng lahat ng yan. At kailanman, hindi yan magkukulang. Lagi yan sapat. Sabi nga, di ba? Siksik, liglig, at umaapaw. Kapatid, sa aking pagtatapos, nabasa na rin natin kanina. 2 Corinthians 9 verse 7. God's love a cheerful giver. Pag magbibigay tayo, talento, effort, pera, o ano pa man ang kaya natin ibigay sa Diyos, make sure, tama ang puso natin. Dahil alam ng Diyos kung ano ang hangarin ng puso natin. Kaya kung nagbibigay tayo ng may resentment o takot, pause muna. Huwag mo muna gawin. Kaya nga lagi ko sinasabi sa congregation, kung hindi mo naintindihan, no? Huwag mo nang gawin. Kaya pala yung tithes namin, no? Parang kami lang din pala yung nagta-tithes. Pero okay lang yun. Kasi, mas maigi na matutunan mo na ng bawat isa ang pagbibigay. Kasi, hindi po dahil sa nagbigay ka. No? Dapat makita mo dahil ito yung commitment mo kay Lord. Kaya nga mag-pray muna para ma-renew ang puso mo. Ang totoong blessing ay hindi yung natatanggap mo, kundi ang pagiging katulad ni Jesus sa pagbibigay. Ang tunay na Kristyanismo ay hindi transaksyon, kundi relasyon. Hindi ito tungkol sa pagkuha, kundi sa pagbibigay. Hindi ito tungkol sa reward, kundi sa righteousness. Kaya purihin na ating Panginoon Diyos, mga kapatid. At dyan po tayo magtatapos. Meron pala tayong Wednesday's reflection. No? Yan. Excited na to eh. Sige. Wednesday's reflection na po tayo. God's morning, mga kapatid. Andito na po ang reflection na aking reflection. Ang pangunahing aral po dito sa Lucas 6:38 ay ang pagbibigay.
Hindi lamang ito tumutukoy sa pagbibigay ng material na bagay, kundi pati na rin sa ating panahon, talento, pagmamahal at suporta sa iba. Kasaganaan sa pagbabalik, nangangako ang talata na kung tayo ay magbibigay, tayo rin ay tatanggap. Ang sukat na ating pagbibigay ay siya ring sukat na babalik sa atin. Isang sukat na puno at umaapaw. Ipinapahiwatig nito ang pagiging bukas palad ay nagbubukas ng daan para sa masaganang pagpapala sa ating buhay. Hindi sapat na basta lamang magbigay, mahalaga rin ang ating motibo. Dapat tayong magbigay ng may pagmamahal at habag, hindi dahil sa makasariling interes o inaasahang kapalit. Ang tunay na pagbibigay ay nagmumula sa pusong nagmamalasakit sa kapakanan ng iba. Ang aral ng pagbibigay ay hindi lamang limitado sa mga materyal na bagay, maaari din itong isabuhay sa iba't ibang aspeto ng ating buhay tulad ng pagpapatawad, pagpapakita ng kabaitan at pagtulong sa mga nangangailangan. Itinuturo po nitong ating napag-aralan sa Lucas 6:38, kapag nagbigay ka, babalik din sa iyo ang biyaya. Ang pagtulong mo sa iba ay parang binhi na itinanim mo. Aanihin mo rin ang bunga nito. Hindi man sa material na bagay, pwedeng sa spiritual blessing, kapayapaan, joy or relational healing or mas higit pa sa kayamanan. Sa huli, ito ay isang paanyaya na magtiwala sa Diyos sa kanyang mga pangako ng kasaganaan. Kapag tayo ay nagbibigay ng may pananampalataya, nagbubukas tayo ng mga pintuan para sa kanyang pagpapala na dumadaloy sa ating buhay. Sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng mga aral na ito, maaari tayong maging isang daluyan ng biyaya ng Diyos at makapagdulot ng positibong pagbabago sa ating kapwa at sa ating mundo. So, yun lamang po. Maraming salamat and God bless sa inyong lahat. Amen. Praise God. Salamat sa lahat. At yun po, tayo ay dadako naman sa ating mga kapatid online. No? At yan. Kanina pinangunahan natin ang ating kaunahang mga kasama ay ang mag-asawang ang Tanyo family, no? Asusena, pagbati na natin diyan, no? Ang buong pamilya ni Brother Arthur at saka ni Sister Carmeline, no? Tayo ay pagbati natin sa buong family. Siyempre, kasama diyan sila Pau, si Jeline, at si Tyron at si Janessa, no? Isang mapagpalang umaga sa buong pamilya, no, sa buong Asusena at buong Tanyo family, no. At sinundan po yan from Dominican Republic ngayon, nasa Dominican Republic si Brother Arthur, no, at si Ate Carmeline naman ay nandito sa Laguna, San Pablo City, dito sa Carmeline. At sinundan po yan ng Patual family mula sa Villa Escudero, si Nanay Winnie, yan kasama po natin, at yan, sa pagbati sa buong Patual family. At nasundan po yan mula sa Bulaking. Kasama po natin si Nanay Gori, no? Yan. At pagbati natin mula sa Bonaluz, Malasmas, yan. Kapus family, yan. At pagbati natin din sa lahat ng pamilya mo, Nanay Gori. Ganun din sa pamilya ni Doktora Julia dyan sa Usamis, ano, sa mapagpala ng umaga po dyan sa Usamis, no? At sa buong family, mula kay Sir Dodong, kay Johan, Kervin, at kay Jansen. At sa buong C family, no? Yan, sa mapagpalang umaga sa ating lahat. Yan, at kasama rin po natin, sunundan po yan ni, mula ulit sa Bulaking Chao, nasundan po yan ni Nay Marta, no? Yan, sa Bulaking Chao, kasama po natin si Nay Marta, no? Yan, sa Bulaking Chao, at pagbati natin sa buong Silang, Artilyaga family. Yan, kasama dyan ang Kuya Chris, no? Siyempre, Artilyaga. At from USA, no? Kasama naman natin si ang Dao family, no? Sa pangunguna ni Sister Abigail, o Nurse Abby, no? Yan, kasama po natin. Isang mapagpalang umaga dyan, no? Gabi yata dyan sa Seattle, Washington. Yan. At,
Sino pa? Tora Julia, yan. Nabanggit ko na si Kuya Chris. At ang Nonoso family, pagbati natin. Yan, God's morning sa Nonoso family, kay Ate Nela at sa buong Nonoso family. Aba, maaga nagising ang aking Ate Babes, no? Yan, kasama natin ngayong umaga si Sister Babes, no? Yan, at pagbati sa buong pamilya mula kay, syempre, sa mag-asawa kay Kuya Ramil, at yan si Ate Babes, at sa lahat ng kanilang mga anak na propeta, si Ezekiel, si Isaiah, yan, at si Israel. Nga, tama ba ako? No? Kung di ako nagkakamali, Ate Babes, medyo patawarin mo ako, hindi ako ganun kagaling magtanda ng pangalan. Ano ho? Yan, at yan, kasama rin natin, siyempre, ito nabanggit, nakita ko ito kanina, si Sister Maria Fe, no? Siyempre, patiin natin ang pamilya ni Brother Ian at ni Sister Maria Fe at ang kanilang dalawang nagagandahang anak, no? At buong pamilya, no? Kaya pagbati natin mula sa Alejandrino at Artiliaga family. Yan, kasama natin ngayong umagang ito, no? Yan, no? Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Sino pa? At ang aking pinsang maganda, yan, pagbati mula dyan sa Cotabato, Alamada, no? Mga kamag-anak ko dyan, no? Pagbati natin dyan sa aking pinsan, no? Kay Ate Lily Bachua, no? Regards kay Uncle Sid at kay Mamang Diding, no? Yan, diyan, at sa mga pinsan ko dyan, no? Sa kila Kuya Owen, at sa buong pamilya natin dyan. Isang mapagpalang umaga dyan sa Cotabato. Yan. Yan, kasama rin natin mula sa Pampanga, no? Pagbati natin kay Ate Cindy, yan, kapatid natin dyan sa Pampanga. Isang mapagpalang umaga sa iyo dyan, ate. Yan. At sino pa? Kasama rin po natin, yan, ang aking magandang nanay, syempre. Yan, pagbati natin dyan sa Santa Rosa, Laguna. Sama po natin ang aking nanay sa pagbati sa Getgano, Mercado family, no? At from Cotabato City naman, kasama natin si Ate Judith Brigole, no? Yan, aking pinsan. Sa Cotabato City naman, yan, isang mapagpalang umaga sa iyo dyan, ate. Yan. At sa buong Chua, yan, Chua family, yan, kasama natin dyan, no? Regards sila Kuya Tata, no? Yan. Yan. Yeah. Yun, sabi nga yun, kinonfirm ni Sister Maria, no? Sa Israel daw, wala daw talagang daya, no? Talagang, totoo pala yun, yung Jewish culture. At yun din yung sinasabi, no? Ng, ating aral ngayon. And let's confirm. Thank you, Sis Marife, for confirming, no? Thank you. Diyan, from, Liliw, Laguna, yan, kapatid natin, si Nanay Edna, no? Rosena family, yan, kasama po natin si Nanay Edna, Rosena, yan, sa mapagpalang umaga po dyan, sa bayan ng Magigiliw, ang bayan ng Liliw, yan po, yan, yan, sino pa? So, yung ganda na sinabi ni Sister Babes, ibigay natin ang pinaka-best kay God, kasi siya ibinigay niya ang buhay niya sa atin para sa kaligtasan natin. Amen. Kulang ang buhay natin. Sabi nga, sa mga ginawa niya sa atin. Imagine natin, no? Yung buhay natin, na kaya nating ibigay, sa atin pa rin niya. Tayo pa rin na magbe-benefits kasi. Imagine natin, no? Kung gaano kabuti ng Panginoon Diyos, na kung ibibigay natin yung buhay natin, hindi lang sa buhay natin eh. Pati sa buhay ng mga kamag-anak natin, anak natin, mababago eh. At saka yung blessing, ang magbe-benefits, no? Kaya nga, if you willing to sacrifice your life, no, ibig sabihin, kung gusto mo ibahagi yung sarili mo, para lang maligtas din sila, gawin mo. Do all the best. Tama yun. Amen. Yan. Ayun, kasama rin natin to ang Biray family, kasama natin, no? Yan, pamumunan ni Sister Grace sa mapagpalang umaga sa iyo, kapatid, no? At syempre, pagbati na rin natin kay Brother Mike, syempre kila Miko, kila Carl, kay Ellie, at syempre
sa dalawang baby, no, kay Dion and sa aking inaanak kay Butchay. At saka siyempre pagbati na rin kay Dayan. Yan, sa mapagpalang umaga sa inyo dyan, no? Yan. At yan. Okay, that's all. Wala na kaya ako. Yan. Ezekiel, Isaiah. Mali ako. Hindi pala Israel. Isaiah, no? Sabi ko, mga puro mga propeta talaga. At si Kate Daniel. So, yun. Thank you, Ate Babes, for correcting me, no? So, 4 pala, may baby palang babae, no? Tama ba? So, Ezekiel, Isaac, 3 boys and 1 girl, no? Ezekiel, Isaac, and Isaiah. Isang kagalakan. Yan. God bless. Yan, that's all, mga kapatid. At ngayon, sa araw na ito, tayo po ay magtatapos at tayo po ay manalangin. Let's all pray. O Ama naming Diyos na makapangyarihan, salamat sa umagang ito at sa patuloy na pagkakaloob mo ng iyong biyaya at awa. Lord, turuan mo kami na ang maging basihan ng sukatan namin ay ang iyong pagpapala. Hindi ang mga bagay na wala sa aming buhay. Salamat, Panginoon, dahil sa iyong pangako ay kabilang ang iyong pangakong sinasabi mo. Hindi mo kami pagkukulangin. Kaya, Panginoon, salamat sa lahat ng ito. At sa lahat ng iyong patuloy na biyaya, Lord, turuan mo kami na tumingin sa mga bagay na iyong ipinrovide na. Hindi ang mga bagay na wala pa sa aming buhay. Lord, turuan mo kami na umasa sa mga bagay at pagkatiwalaan mo kami, Panginoon, sa mga bagay na kung minsan, Panginoon, kami ay nagkukulang. Salamat, Panginoon, dahil nagpapaalala ito, Panginoon, na sa aming buhay, hindi ka kailanman magkukulang. At patawarin mo kami sa bawat pagkukulang na aming nagagawa. Ikaw yung Diyos na tunay na sumusukat sa lahat ng ito. Ikaw yung Diyos na tunay, Panginoon, na nagpapala. Kaya, Panginoon, sa iyong patnubay at sa iyong gabay, inaangkin po namin, Panginoon, ang iyong pagliligtas, your divine protection, lalo na sa mga magmamaneho ngayon, saan man pupunta, Panginoon. Lord, we thank you at dalangin din namin, Panginoon, for your divine provision, O Lord, sa aming pamilya, O Lord, sa aming tahanan, sa aming negosyo, sa lahat ng aming gagawin, Lord, sa aming hanap buhay. Yan, lahat ng ito, Panginoon, patuloy naming pinasasalamatan at ito po ay aming isinusuko sa iyo. Lord, ikaw po ang magmaniobra ng buhay na ito, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na ikaw ang makita namin sa lahat ng aming ginagawa iniisip. Especially, Lord, sa aming tahanan, sa aming pamilya. Mangibabaw ang iyong pagmamahal, ang iyong provision, O Lord, ang iyong pagpapala sa lahat. At higit sa lahat, O Lord, salamat sa mga kagalingan, O Lord, na may karamdaman. Kay Maripe, O Lord, kay Kuya Chris, at sa lahat ng may karamdaman. Kay Sister Babes, O Lord, naniniwala at nagtitiwala kami, Panginoon, na sila ay pinagaling mo na. Again, O Lord, sa lahat ng ito, patuloy po ang aming pasasalamat sa iyong kapurihan, O Lord, at patuloy na dalangin namin ang iyong pag-iingat sa mga kapatid namin na nabanggit namin, Panginoon. Ikaw po patuloy na magpala sa bawat isa. Pagpalain mo po at patuloy na ingatan, Lord, at pagkalooban ng kalakasan na nagmumula lang sa iyo. Salamat, Panginoon, for all the gifts, O Lord, na pinagkakaloob mo, for all the talents, O Lord, na ito, na binibigay mo sa bawat isa sa amin. Pagyamanin po namin ito at makita namin na maging kapaki-pakinabang sa iyong kaharian. Again, O Lord, we thank you and we praise you. In this our prayer in Jesus' name. Amen. Parang hindi ko nakita rito si Pastora Pe. I'll double check lang. Pero pagbati na rin natin kay Pastora Pe, no? Kay yan. Hindi ko nakita nga. Wala nga dito. Okay. So pagbati na rin natin kay Pastora Fe, no? Andal, yan, Artilyaga, no? At sa kanyang buong pamilya. Yan, kay Marilu, kay Sister Amalu, kay Sister Michelle, at kay Sister Abby. At ganun din kay Brother Mark. So, isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Purihin ang ating Panginoon Diyos. No? At mga kapatid, mamaya sa mga kapatid po natin sa Purpose Field Live, no? Meron tayong meeting para doon sa ating Christmas party. Pag-usapan natin kailan, anong gagawin, kung meron ba tayong motive, no? Ano bang motive natin, no? Blood control motive ba tayo?
no? Or retro, ganyan. Ano pa, ano natin. So, malapit na po ang Christmas party, no? Pag-usapan natin, no? At kung ano yung ating mga gagawin, no? At syempre, panalangin na rin natin. Yan, sa ating mga kapatid, no? Mamayang gabi, no? At yan, at susundan din po yan ng meeting ng mga worship leader natin. So, for the improvement ng bawat isa. Okay? So, mamaya po, that's announcement. Kaya, mga kapatid, isang mapagpalang umaga. At salamat po sa patuloy na ating pagsasama-sama. No? Tandaan po natin, ang lahat ng ito ay bahagi ng ating pag-i-invest. Bahagi ng ating pagpapagal, no, sa ating Panginoon. Huwag po nating sabi nga po ay huwag tayong manghinawa, kundi patuloy po tayong magsigasig dahil mas kailangan natin ng Diyos kaysa mas kailangan tayo niya. No? Mas kailangan po natin siya. Again, mga kapatid, diyan po tayo magtatapos. At God's morning, everyone.